Sa isang lumang eskwelahang pagmamay-ari ng mga madre sa lalawigan ng Bulacan, tanyag ang isang palapag. Laging usap-usapan sa mga estudyante ang dulong bahagi na tabi ng hagdan ng ikatlong palapag. Ayon sa mga sabi-sabi, meron daw nagpaparamdam ditong isang kaluluwang ligaw. Kaluluwa ng isang estudyanteng nagpatiwakal sa pamamagitan ng pagtalon pababa mula sa bahaging ito ng palapag. May mga nagsasabi na nakakaramdam sila ng takot at pagtindig ng balahibo sa tuwing dadaan sila sa parteng ito ng ikatlong palapag. Ang sabi naman ng iba, parang may sumasabay sa kanila sa hagdan tuwing bumababa o umaakyat sila dito. Subalit hindi nila ito nakikita. Madalas ikwento ng mga tagapaglinis ng palapag na yon ang tila pagpapakita ng isang estudyanteng babae na nakatayo, hindi aninag ang muka, at sa isang kurap ay bigla na lang itong maglalaho. Naririnig din daw sa gabi ang iyak ng isang batang babae ayon sa tagapagbantay. Marami nang nagpatotoo na iba ang kilabot na hatid ng lugar na yun. Subalit wala pa ni isa ang nakakita sa mukha nito. 6:00 ng gabi, araw ng Biyernes, 13 araw sa buwan ng kalendaryo. Sa isang silid sa ikatlong palapag, malapit sa hagdan, naroroon pa rin at nag-iisa ang binatang si Ruben, guro sa paaralang iyon. Kasalukuyan niyang nililigpit at hinahanda ang gamit para makauwi. Tanging ang tunog ng orasan mula sa pader ng silid at hangin na nanggagaling sa bintana ang maririnig. Walang ingay, walang distraksyon, walang kasama. Sa gitna ng pagliligpit, may pumukaw ng kanyang atensyon para saglit na tumigil. Yun ay ang unti-unting pagbukas ng nakasarang pintuan ng silid. Malangit-ngit at dahan-dahan ang pagbukas nito dahil na rin sa kalumaan. Ibinaling ni Ruben ang kanyang tingin dito. Hinihintay ang pagpapakita ng taong nagbukas nito. Subalit wala. Kaya't pinuntahan niya ito at tumambad sa kanya ang pasilyong walang tao. Inisip na lamang ng binata na marahil hangin ang dahilan ng pagbukas ng pintuan. Madilim na pala. Naglakad na sa pasilyo ng ikatlong palapag ang binata tungo sa hagdan pababa. Mag-isa lang siya. Tinig ang yabag ng kanyang sapatos na umaalingaw-ngaw sa kahabaan ng pasilyo. Tanging ilaw sa magkabilang dulo ng palapag ang nagsisilbing liwanag ng pasilyong iyon. Sa kanyang paglalakad, habang papalapit ng papalapit sa hagdan, nakaramdam si Ruben ng kakaibang paglamig ng dampi ng hangin. Waring parang may sumasabay sa kanya na hindi nakikita. Ang totoo, hindi pinaniniwalaan ni Ruben ang mga kwentong misteryo tungkol sa ikatlong palapag. Para sa kanya, naniniwala lamang siya sa mga bagay na nakikita ng mga pangkaraniwang mata. Sumagi sa kanyang isip ang isang di kapani-paniwalang plano. Ang hamunin ang nilalang sa ikatlong palapag. Pagtungtong sa parteng hagdanan, siya'y huminto. At sa kanyang bibig lumabas ng buong tapang ang mga katagang. Kung sino ka mang kasama ko ngayon, hinahamon kita. Magpakita ka sa akin. Hindi ako natatakot sa'yo. Inihanda ng binata ang sarili sa anumang mangyayari. Katahimikan ang nangibabaw. Ilang sandali ang lumipas. Inikot ang mga mata sa paligid. Walang kakaibang nangyari. Sa puntong ito, nagpatuloy na siya sa pagbaba. Napangiti na lamang ang binata at kumulong sa sarili. Kalokohan. Gabi sa bahay ni Ruben.
Normal pa rin ang lahat. Nilapag ang gamit, inihanda ang hapagkainan para sa hapunan. Naghain para sa isang tao. Saka siya pumasok sa kanyang silid upang makapagpalit ng damit. Maya-maya'y lumabas si Ruben ng silid at nagtungo sa hapagkainan. Dito na nagsimula ang isang hindi pangkaraniwang pangyayari. Ang hinaing para sa isang tao, ngayon ay pang-2 na. Saglit siyang napahinto sa kanyang kinatatayuan. Tinitigan ang mesa. Napaisip, katakatakang pangyayari. Subalit nang ibabaw pa rin sa isip ni Ruben na maaaring siya ang gumawa nito. Sanay kasi siyang kasama sa bahay ang kanyang kapatid na noon ay wala at umuwi sa kanilang probinsya. Normal pa rin ang lahat para sa kanya. Dahil lang siguro to sa sobrang pagod. Nilikpit na lamang niya ang mga gamit na hindi gagamitin. Ibinalik sa kusina at sinimulan ang hapunan. Napakatahimik ng bahay. Nakabibinging katahimikan. Sumisingit lamang sa katahimikan ang tunog ng mga kubyertos sa pinggan. Sa tunog nito, malalaman mong mag-isa lamang ang kumakain at walang kasabay. Maya-maya, sa gitna ng kanyang paghahapunan, isang tunog ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Tunog ng static ng radyo na tila naghahanap ng istasyon. Noong una, hindi niya ito pinansin sa pag-aakalang nanggagaling lamang ang tunog mula sa kapitbahay. Nagsimulang mahina hanggang sa papalakas na ito na parang lumalapit sa kanya. Ngayon, malinaw na ang tunog na yon ay nanggagaling mula sa kanyang bandang likuran. Sa unang pagkakataon, may kaba na siyang naramdaman sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang lumingon. Sa sala ito nagmumula. Hininto niya ang pagkain at lakas loob na pinuntahan upang alamin ang dahilan ng tunog. Nakita niya ron ang isang lumang debateryang radyo na nakabukas. Alam niyang pinapatay na ito matapos gamitin at hindi niya matanda ang binuksan niya ito pagka-uwi. Nang damputin ni Ruben ang radyo, bigla itong namatay. Tumingin sa paligid, sinisigurong walang tao ron maliban sa kanya. Wala. Mag-isa lamang siya. Marahil dahil lang sa palyadong baterya at sa kalumaan na rin ng radyo ang dahilan kung bakit kusa itong tumunog. Para sa kanya, walang nangyayaring kababalaghan sa bahay niya. Muling ipinagpatuloy ni Ruben ang hapunan. Subalit di pa man niya naisusubo ang kutsara sa kanyang bibig. Muli siyang ginambala ng isang nakakagulat na ingay. Ingay na gumulantang sa kanya na naging dahilan upang mataranta siyang puntahan ang kusina. Sa kanyang harapan na lantad, ang basag na pinggan at baso sa sahig na kanyang niligpit kanina. Hindi niya maintindihan kung paano nangyari ito. Subalit sa dalawang magkasunod na naganap, pinaniniwalaan niyang maaaring nagkataon lamang at hindi isang paranormal. Ayaw niyang takutin ang sarili lalo na ngayong nag-iisa siya sa bahay. Hindi niya na ito pinag-isipan pa ng mas malalim na dahilan. Naniniwala siya na ang pag-iisip ng kung ano-ano ang siyang lilikha ng takot. Bago pumatak ang hating gabi sa madilim na silid ni Ruben, tanging maliit na pulang ilaw mula sa altar lamang ang pinagmumulan ng liwanag ng silid. Sa ilang oras na pagkakahiga ng binata, ayaw pa rin siyang dalawin ng antok. Paikot-ikot siya sa kanyang kama. Pilit na hinahanap ang posisyong magiging komportable siya. At pakiramdam niya na napakasikip ng kamang hinihigan niyang mag-isa ngayon. Maya-maya, kakaibang lamig ang kanyang naramdaman. Lamig na ni minsan ay hindi inilabas ng ventilador na kanyang ginagamit.
takatakang lamig na kahit sarado naman ang lahat ng bintana ng silid. Sa dilim, pilit niyang kinaba ang kumot sa kanyang tabi at ipinantakip sa giniginaw na katawan. Sa gitna ng gising na diwa, tila may biglang humila ng kumot na nakatakip sa kanya. At sa kanyang braso, isang kakaibang lamig ang dumampi na parang dumidiin sa kanyang balat. Lamig na mas malamig pa sa niebe. Dali-daling bumangon si Ruben at binuksan ang ilaw upang makita kung meron ba siyang kasama. Wala. Walang sino man ang naroroon maliban sa kanya. Hating gabi, habang himbing na natutulog na ang lahat, sa palikuran ng bahay ni Ruben, naroroon siya na nakaharap sa salamin ng lababo. Nais niyang makatiyak na mulat siya at gising sa mga nangyayari ngayon sa kanyang tahanan. Nakatitig siya sa salamin. Ano bang nangyayari? Sa pagkakaharap niya sa salamin, tila may kinakausap siya at yon ay ang kanyang sarili. Taimtim na nakatitig, matagal at walang kurap. Marahil tinitingnan kung meron bang nagbago sa kanya, lalo na't may mga pangitain na ngayon lamang niya naranasan. Tinatanong ang sarili kung bakit parang may nangyayaring hindi pangkaraniwan. Ayaw niyang ipasok sa kanyang isipan na meron ng kababalaghang nagaganap sa kanyang bahay. Sa mabilis na pagkurap ng kanyang mga mata, naibaling niya ang kanyang tingin sa kanyang kanang braso. Nagulat ang binata sa kanyang nakita. Dahil sa kanyang braso, meron na itong pulang marka na tila hugis ng mga daliri. Ang buong akala niya'y siya'y namamalikmata lamang. Biglang nagbalik sa kanyang alaala ang isang mabilis na nangyari habang naglalakad sa pasilyo ng eskwelahan. Doon pala niya unang naramdaman ang malamig na dampi sa kanyang braso matapos niyang hamunin ang nilalang sa ikatlong palapag. Isang malamig na kapit katulad ng naramdaman niya kanina habang nakahiga. Binaliwala lamang niya to matapos ang paghamon. Subalit ngayon, malinaw na sa kanya na meron pala talagang sumagot sa kanyang hamon sa ikatlong palapag. Dito na nagsimulang kumubog ng malakas ang kanyang dibdib. Tagundong na nasa loob ng kanyang katawan. Kasabay nito ang pagtayo ng kanyang mga balahibo mula batok, muka, hanggang sa buong katawan. Muli niyang binigkas ang mga mapanghamong kataga na ngayon ay may takot na sa kanyang tinig. Kung sino ka mang kasama ko ngayon, hinahamon kita. Magpakita ka sa akin. Hindi ako natatakot sa'yo. Bigla na lang namatay ang ilaw. Tumahimik ang paligid, subalit patuloy ang ingay ng dagundong sa kaloob-looban ni Ruben. Isa, dalawa, tatlo. Tatlong segundo at muling nagliwanag ang maliit na ilaw ng palikuran na ngayon nagpapatay sindi na badya ng pagkapundi. Nakatingin pa rin ang binata sa kanyang braso. Subalit ngayon, mas balot na ng matinding takot ang kanyang mga mata. Tanggap na ng sarili na may kababalaghan ng nagaganap. Dahil ang pulang marka sa kanyang braso, ngayon, isa na itong kamay na mahigpit na nakakapit sa kanya. Kamay ng isang babae. Maputla ang kulay. Sobrang higpit ng kapit na ayaw bumitaw. Nais niyang sumigaw subalit walang lumalabas na tinig sa kanyang bibig. Hindi na makakilos ang binata mula sa kinatatayuan dahil sa matinding pagkasindak. Hindi makaatras sa dahilang batid niya
na nasa likuran ang nilalang na nakakapit sa kanyang kanang braso. Kaya dahan-dahang ibinaling niya ang tingin sa salamin upang masipat ito. At nakita ng kanyang mga mata ang nakasisindak na itsura nito na nakatingin sa kanya. Sa unang pagkakataon, meron ng saksi sa mukha ng kaluluwang ligaw sa ikatlong palapag. Huwag na huwag mong susubukang hamunin ang mga nilalang sa mundo ng kababalaghan. Patunay lang na tinanggap ng kaluluwa ang hamon ni Ruben. At hindi lamang ito basta nagpakita. Sumama pa ito sa kanya.